Pumasok ako sa orihinal na eksena ng kasal. Nakakuyom ang kutsilyo ng bida. Ang mga mata niya ay mamula-mula na parang kakainin ako. Sinabi niyang pinatay ko ang kanyang ama. At pinilit ko siyang pakasalan ako. Lahat ng tao sa paligid ay naghihintay na mabutas ang dibdib ko para magsimula ang 300 kabanata ng paghabol sa asawa at pagtitiis. Yumuko ako at tiningnan ang bulletproof vest ko, saka tiningnan ang mga pulis sa pintuan, pasensya na. Alam ko ang orihinal na nobelang ito ng pabaliktad, sa kalagitnaan ng kasal, tinanggal ni Lingzai ang belo. Biglang may kutsilyo sa kanyang kamay, ang liwanag ng kristal na ilaw ay sumasalamin, ang talim ay nakakasilaw na puti. Ang mga bisita sa ibaba ay natigilan muna, may sumigaw, bumagsak ang baso ng tsampag sa sahig. Tumulo ang alak sa pulang alpombra, parang manipis na dugo, tumayo ako sa harapan niya. May bulaklak ng lalaking ikakasal sa dibdib ko, basang-basa na ang likod ko, hindi dahil sa naantig. Dahil natakot, eto na, ang unang saksak sa nobela. Sinasaksak ng bida ang lalaki, hindi tumawag ng pulis ang lalaki, sa halip ay niyakap siya. Sabi niya, Zaihe, basta mawala ang galit mo, handa akong mamatay. Sige, isipin mo na lang, 3 araw na akong nandito, napunta ako sa orihinal na kwentong pambabae sa tomato. Ang pinakamalaking talunan na lalaki, si Lu Zaiheng. Sa orihinal na nobela, si Lu Zaiheng ay isang lalaking may pera at mukha, pero ang utak ay parang kinagat ng aso, sinasaksak ng bida, pinagbibintangan ng kontrabida. Pinagtaksilan ng sariling ina, inagaw ang kapangyarihan ng kapatid, at sa huli ay lumuhod sa ulan para pakiusapan ang bida na bumalik. Dati akong puyat sa pagbabasa nito, habang nagmumura hanggang 3:00 ng umaga. Ang manunulat ay parang hinipan ang ilaw, ngayon ako mismo ay nasa harap ng dulo ng kutsilyo. Gusto ko lang sampalin ang sarili ko noon. Pulang-pula ang mga mata ni Lingzai, nanginginig ang boses. Pero matigas ang kagat niya, Lu Zaiheng, masaya ka na ba? Patay na ang tatay ko, nasa ospital ang nanay ko, pinipilit mo pa akong pumasok sa pamilya Lu. Hanggang kailan mo ba ako pipilitin? Sumabog agad ang ingay sa ibaba, ang mga mukha ng kamag-anak ni Lu. Sunod-sunod na pangit ang itsura. Hindi ko ginawa. Itinaas ko ang kamay ko at pinindot ang mikropono sa kwelyo ko. Tahimik ang boses ko, pati ako natakot. Lingzai, ibaba mo ang kutsilyo, may sasabihin tayo kapag dumating na ang pulis. Biglang pumutla ang mukha niya. May sumigaw sa ibaba, Zaiheng, baliw ka na ba? Anong araw ngayon, magsasakdal ka sa pulis, hindi na ba mahalaga ang dangal ng pamilya Lu? Ang sumigaw ay ang nanay ko, si Lu Wanzhen. Nakaupo siya sa unang hanay. Punong-puno ng alahas, kulubot ang noo na parang makakapatay ng langaw. Sa tabi niya ay nakatayo. Ang ampon niyang si Suwan, nagpupunas ng mata gamit ang panyo, ang tingin ay parang nanonood ng dula. Tumingin ako sa kanya at mumiti. Mahalaga ba ang dangal? O ang buhay? Natigilan si Lu Wanzhen. Malumanay na nagsalita si Suman. Kuya, nasasaktan din si Zai, hindi niya sinasadya. Huwag mo siyang takutin. Malambot ang salita niya, pero matalas ang patutsada. Hindi sinasadya, edi dapat lang saksakin ako. Hindi ko siya pinansin. Tinitigan ko lang si Lingzai. Sino ang nagbigay sa iyo ng kutsilyo? Nanlaki ang mga mata ni Lingzai. Napalingon siya sa gilid ng simbahan, kung saan nakatayo ang isang lalaking nakasuot ng puting suit. Si Gok Singzhao, ang kontrabidang parang puting liwanag sa nobela, napakabait na parang sugal ng tao. Pero sa likod ay isang ahas. Itinaas niya ang kanyang salamin na ginto, may tamang dami ng pag-aalala sa kanyang mukha. Kung hindi ko alam ang kwento, baka naawa din ako sa kanya. Sa susunod na segundo, biglang napailing si Lingzai, hinawakan ang kutsilyo at sumugod sa akin. Sumabog ang mga sigaw sa ibaba. Hindi ako naging bayani. Agad akong umilag, pero tumama pa rin ang kutsilyo sa dibdib ko. Isang mahinang tunog, hindi pumasok ang dulo. Matigas ang bulletproof vest. Tinablan ang lakas niya. Nangatal ang kanyang pulso, bumagsak ang kutsilyo sa pulang alpombra. Tumahimik ang lahat ng isang segundo. Yumuko ako at tiningnan ang dibdib ko, ang punit na suit. Sakit sa puso, itong custom-made, 188,000. Buti na lang maingat ako. Hinawakan ko ang kamay ni Lingzai, hindi ko pinilit na baliin. Inilayo ko lang siya sa ligtas na distansya. Napatigil siya, bumagsak ang luha. Bakit? Sabi ko, dahil takot akong mamatay. Binuksan ang malaking pinto ng simbahan sa sandaling iyon, pumasok ang mga pulis, pantay-pantay ang mga yapak. Tinabunan ang himig ng kasal. Ipinakita ng nangungunang opisyal ang kanyang nakatanggap ng ulat. May taong may dalang ipinagbabawal na patalim at gumawa ng pananakit. Mangyaring makipagtulungan ang lahat sa investigasyon. Pumutok na ang ngiti sa mukha ni Gok Singzhao. Tiningnan ko siya. Dahan-dahan akong nagsalita. Egyu, wag munang magmadaling umalis. Yung sinabi mo sa dressing room, na-record ko na lahat.
Natigil sa pag-ikot si Guxing Sao. Matalino siya. Hindi siya nagpanik, hindi rin tumakbo. Nagkunwaring nasaktan lang, parang pinagbintangan ko siya nang wala siyang kasalanan. Galing niya. Tama na ngayong araw na ito. Bakit mo pa kailangang isali ako? Agad sumabat si Suman. Aba, si Kuya Xingzhao ay kaibigan na nakipag-ayos. Pinapayuhan ka lang niya na huwag magpadala sa emosyon. Aba, si Kuya Xingzhao ay kaibigan na nakipag-ayos. Pinapayuhan ka lang niya na huwag magpadala sa emosyon. Ang galing ng sabwatan. Kaya pala sa orihinal na kwento, naging tangang aso si Lu Ziyang. Ibinigay ko si Lu Ziyang sa babaeng pulis. Tumingin ako sa opisyal. Official Chen. May TV sa dressing room. In-install ko ito 3 araw ang nakalipas. May backup din sa lahat ng daanan ng bisita. Ang security company ng kasalan ay pwedeng magbigay agad ng kopya. Tumango si Official Chen. Nag-utos siya na kunin ang footage. Sa wakas ay sumimangot si Guxing Sao. Sa kasalan mo, nag-install ka ng TV sa dressing room. Umiti ako. Naman. Madilim ang aking panloob na pagkatao. Natatakot ako na may magsagawa ng programang pangkriminal sa aking kasalan. May isang bisita na hindi napigilan ang tawa, pero agad itong pinigilan. Nakatayo si Lu Ziyang sa tabi. Puti ang mukha niya parang papel. Tiningnan niya ako, mahina ang boses. Alam mo na dati pa. Hindi ko siya sinagot, dahil alam ko na talaga dati pa. Sa unang araw ng pagkagising ko, hindi ako pumunta sa pangunahing tauhang babae para magpaliwanag. Hindi ako humarap sa kontrabida, at lalong hindi tumayo sa harap ng malaking bintana para uminom ng red wine. Hindi ako nag-engage. Nauna akong pumunta sa ospital para sa buong physical check-up, para kumpirmahin na ang katawan na ito ay hindi dahan-dahang nalalason. Ang pangalawa ay naghanap ako ng abogado para suriin lahat ng kontrata. Ang pangatlo ay nagdagdag ako ng TV sa venue ng kasalan. Bumili ako ng 3 piraso online. Sinuri ko ng 2 beses. Yung tubig na inabot sa akin sa daan, hindi ko rin ininom. Katawa-tawa. Ang bida ng trahedyang nobela, sa average, bawat 10 kabanata ay na-ospital. Ano ba naman ang masama sa pagiging maingat? Maya-maya pa, dumating ang security manager na may dalang tablet. Nanginginig pa ang kamay niya. Ang video ay pinalabas sa malaking screen ng simbahan. Sa loob ng eksena, nakaupo si Lin Zai sa dressing room. Ang laylayan ng kanyang wedding gown ay kumalat sa sahig, parang isang ulap na nakulong. Pumasok si Guxing Sao at inilapag ang isang cellphone sa harapan niya. Mula sa cellphone, lumabas ang mahinang boses ng isang babae. Zahe, ayos lang si nanay. Huwag mo siyang pakiusapan. Mamamatay si nanay kaysa payagang pakasalan mo si Lu Ziyang. Lumapit si Lin Zai. Nanginginig ang mga daliri. Nasaan ang nanay ko? Napakababa ng boses ni Guxing Sao. Ngunit napakalinaw. Pinalitan na ang mga tao sa nursing home. Dadalhin ka ni Lu Ziyang ngayong gabi. Kung mangyari iyon, kakanselahin ang dialysis ng nanay mo. Alam mong ilang araw na lang siya. Umiling ng husto si Lin Zai. Hindi iyon maaari. Pinangako niya sa akin na ipagpapatuloy ang pagpapagamot ng nanay ko. Natawa si Guxing Sao. Mas matanda siya sa iyo. Naniniwala ka pa sa kanya? Zahe, bakit nagpakamatay ang tatay mo noon? Nakalimutan mo na ba? Si Lin Zai sa screen ay biglang tumingala. Kinuha ni Guxing Sao ang kutsilyo mula sa loob ng kanyang Amerikanang bulsa at inilagay ito sa kanyang kamay. Hindi mo siya kailangang patayin. Pahintuin mo lang ang kasalan para makita ng lahat ang iskandalo ng pamilya Lu. Dadalhin kita at sitya palayo. Hanggang dito ang video. Tahimik na parang patay ang simbahan. Pinigilan ng babaeng pulis si Lin Zai habang siya ay nag-aalboroto. Tiningnan niya si Guxing Sao. Nanginginig ang labi. Sinabi mo lang natatakutin siya. Lumamig ang mukha ni Guxing Sao sa loob ng 2 segundo. Agad bumalik sa kalmado. Maaaring ay edit ang video, Zaiheng. Para protektahan ang mukha ng pamilya Lu, kaya mong gawin ang lahat. Tumango ako. Tama ka. Kaya mayroon din akong original na file, cloud backup. Timestamp, device V, at ang security company at notary public. Papunta na sila lahat. Sa wakas ay lumamig ang tingin ni Guxing Sao. Hindi na siya tumingin sa akin ng mailambing. Parang ahas na sumasayad ng dila. Inutusan ni Official Chen na kunin ang kutsilyo at inilayo si Guxing Sao sa isang tabi para kausapin. Nagbago ang kulay ng mukha ni Suman. Palihim siyang umatras ng kalahating hakbang. Nakita ko. Tiyak na nakita ko na ang kutsilyo na ibinigay ni Tiyuyuan ay kay Guxing Sao at ang video ay ginawa ni Suman. Ang impormasyon ng silid ng ina ni Lin Zai ay ibinenta rin niya. Biglang tumayo si Lu Wanzhen. Bumaba ang boses at sinumbatan ako. Lu Zaiheng, talaga bang gusto mong palakihin ang bagay na ito ngayon? Siya ang iyong kasintahan, hindi ka naman niya nasaktan. Papahuliin mo siya ng pulis?
Paano na lang ang mukha ng dalawang pamilya sa hinaharap? Tiningnan ko itong tunay kong ina, nanlamig ang puso ko. Ang orihinal na may-ari ay sinakal ng kanyang mga salita ng idangal pa isa-isa. Takot siyang mapahiya. Takot siyang bumagsak ang reputasyon ng pamilya Lu. Takot siyang sabihin ng iba na hindi siya marunong mag-alaga ng anak. Ngunit hindi siya natatakot na mamatay ang kanyang anak. Sinabi ko, sinaksak niya ako ng kutsilyo. Kung paano ito haharapin ay napagpasyahan ng batas, hindi ng dangal ang pamilya Lu. Itinaas ni Lu Wanzhen ang kamay upang hampasin ako. Umurong ako ng isang hakbang. Namiss ako ng kanyang palo. Namutla at namula ang kanyang mukha. Tahimik kong sinabi, "Ma, huwag kang mag-aksaya ng oras." Puno ng mga kamera ang lugar. May mga bisitang bumubulong na humihinga. Agad na inalalayan ni Suman si Lu Wanzhen. Auntie, sobrang galit lang si kuya. Tiningnan ko siya, "Suman, huwag ka ring magmadali. Ang bahagi mo ay nasa huli pa." Nanigas ang kanyang daliri. Sa sandaling iyon, biglang kumawala si Lin Zahe mula sa babaeng pulis. Tumakbo siya sa harapan ko. Wala na siyang dalang kutsilyo, hinawakan lamang niya ng mahigpit ang manggas ko. Tuloy-tuloy ang pagbagsak ng kanyang luha. "Lu Zaiheng, nasaan ang nanay ko?" Ang tanong niya ay parang sinusubukang hawakan ang huling hibla ng pag-asa. Tiningnan ko siya. Wala akong saya sa puso, kundi inis at pait lamang. Hindi siya bulag at may kinikilingan. Si Guxingzhao, bago mamatay ang kanyang ama, si Guxingzhao ang unang sumugod sa nasusunog na bahay. Upang iligtas siya. Noong nagkasakit ng malubha ang kanyang ina, sa loob ng 3 taon. Si Guxingzhao ay laging nagbibigay ng pera at naghahanap ng doktor. Ipinakita niya sa kanya ang peking talaan ng paglipat ng pera. Ipinakita niya ang liham ng panggigipit na may pirma ko. At ginamit ang buhay ng kanyang ina upang pilitin siya. Madali siyang naniwala, binaliwala ang ebidensya. Dahil ang lahat ng tao sa paligid niya na makapagpapatunay sa katotohanan ay unti-unting naputol. Ngunit hindi ito nangangahulugan na maaaring kalimutan na lang na sinaksak niya ako ng kutsilyo. Hinugot ko ang manggas ko. "Ang nanay mo ay nasa departamento ng bato sa ika-12 ospital. Kahapon ng gabi ay inilabas na siya ng mga tauhan ko. Tuloy ang dialysis. Ang pangunahing doktor ay napalitan ng kanyang orihinal na grupo." Biglang tinakpan ni Lin Zahe ang kanyang bibig, umiyak hanggang sa yumuko. Hindi ko siya inalalayan. Tiningnan ako ni Official Chen, "Ginoong Lu, kailangan mo ring magpasuri ng sugat at magbigay ng salaysay." Tumango ako. Nang ako ay bumaba mula sa entablado ng kasal, biglang umiti si Guxingzhao. Napakababa ng kanyang boses, ako lamang ang nakarinig. "Lu Zaihengji, sa akala mo ba nanalo ka na?" Umiti rin ako. Hindi. Hindi ko na lang kailangang dumaan sa ruta ng paglipol ng pamilya. Maliwanag ang mga ilaw sa himpilan ng pulisya, na nagpatanggal ng anumang filter sa mukha ng bawat isa. Nakaupo ako sa labas ng silid imbestigahan. Medyo masikip ang dibdib ko. Ang bulletproof vest ay humarang sa kutsilyo. Ngunit tunay ang epekto. Sinuri ako ng doktor at sinabing mailokal na pinsala sa malambot na tissue. Kailangan pang gumawa ng formal na pagsusuri ng sugat. Malamang hindi ito aabot sa minor injury. Naluwag ang loob ko nang marinig iyon. Ang hindi pagiging malubha ay mabuti. Ang batas ay hindi sandata ng kasiyahan. Hindi ko maaaring bigyan ng habang buhay na pagkabilanggo ang sinuman dahil gusto kong mamatay sila. Si Lin Zahe ay pinaghihinalaang nanakit gamit ang kutsilyo, ngunit kung may intensyon ba siyang manakit? Kung napilitan ba siya, at kung ano ang aktwal na nangyari, lahat iyon ay dapat maimbestigahan. Hindi siya mabubulok sa bilangguan dahil sa isang salita ko. Hindi rin ako magiging banal upang sabihing pikalimutan na lang. Dapat sundin ang tamang proseso. Ang abogado na si Xujianian ay nakaupo sa tabi ko. Nagbubuklat ng mga dokumento. Si Guxingzhao ay matigas na nagsasabi na nagpapayo lamang siya ng emosyonal. Hindi kanya ang kutsilyo. Sinabi niyang maaaring pira-piraso ang video. Kailangan ng pulisya ng karagdagang ebidensya. Uminom ako ng mainit na tubig, sumakit ang dulo ng dila ko. Noong nakaraang taon, sinuri ko ang isang bagay na ipinasuri mo sa akin. May progreso. Ang masamang utang sa libro ng kumpanya ni Lin Qingyuan, ama ni Lin Zahe, bago siya tumalon. Ang pinakikinabangan sa huli ay isang shell company na kontrolado ng pamilya Du. Nanikip ang kamay ko sa tasa. Sa bahagi ni Tiryuan, ito ay inihayag lamang pagkatapos ng 200 kabanata. Sa panahong iyon, napupuot ang pangunahing babae sa pangunahing lalaki. Ang pangunahing lalaki ay sumasalo ng kutsilyo para sa pangunahing babae. Nawawala ng alaala ang pangunahing babae. Nagbabankrupt ang pangunahing lalaki. Ang kontrabida ay nakatayo sa mataas na moralidad at umiiyak. Ayokong magtagal. Sabi ko, sapat na ba ang ebidensya? Hindi pa sapat para mahatulan. Ngunit sapat na para humiling ng karagdagang investigasyon. Inayos ni Jijianian ang kanyang salamin.
Nang makita ko ni Lu Anzen, muling nag-alab ang kanyang galit, hanggang kailan mo pa ba gusto itong gawin? Ginawa mong katatawanan ang kasal, ngayon alam na ng buong lungsod ang eskandalo ng pamilya Lu. Mahinahon kong sinabi, hindi ako ang gumawa, kundi ang maihawak ng kutsilyo at ang nagbigay ng kutsilyo. Nalinlang siya, gusto mo bang patayin siya? Napatawa na lang ako. Ma, nakakatuwa ka talaga. Kanina gusto mo akong huwag magsumbong sa pulis. Sabi mo nobya ko siya, ngayong alam mong hindi na magtatagumpay, isasali mo pa siya. At ngayon ipinagtatanggol mo siya muli. Naawa ka ba talaga sa kanya, o natatakot kang lumalim ang investigasyon? At masangkot si Suman? Namutla si Suman, kuya. Bakit lagi mo akong ganyan iniisip? Biglang lumuha siya, hinarap si Lu Anzen. Ginang Lu, ito ang bank statement ng pambayad ng kondo na nasa pangalan ni Suman. Kung saan dalawa sa mga transaksyon ay mula sa kaugnay na account ng pamilya Gu. Nagsumite na kami ng ebidensya sa pulisya. Nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Suman, pilit siyang umiti. Yan ay perang pinahiram sa akin ni Xingzhao, babayaran ko. Tumango ako. Siyempre maaari mong ipaliwanag, mamaya sa loob ay dahan-dahan mong ipaliwanag. Tinawakan ni Lu Anzen ang papel. Nanginginig ang kanyang mga daliri, ngunit hindi pa rin makapaniwala, hindi niya ako sasaktan, tingnan mo siya. Kaya mo bang ipaubaya sa pulisya ang kanyang telepono? Biglang hinigpitan ni Suman ang kanyang bag. Sa sandaling iyon, nakita rin ito ni Lu Anzen. Tiyak kong hihilahin ko siya palabas. Tiningnan niya ako, ang kanyang mga mata sa wakas ay hindi na puno ng puot. Maaari mo bang sabihin sa akin? Siya ba talaga ang may kinalaman sa pagkamatay ng aking ama? Natahimik ako ng ilang segundo. Hindi pa tiyak sa ngayon. Nang hina ang kanyang mga mata, idinagdag ko. Ngunit sisiyasatin ko ito. Muling tumulo ang kanyang luha, ngunit hindi na siya umiyak ng malakas. Sa sandaling iyon, lumabas si Official Chen mula sa silid ng investigasyon, seryoso ang mukha. Ginoong Lu, dumating na ang abogado ni Gu Xingzhao. At saka, kanina sa ospital ng ina ni Ginang Lin, sinabi ng security na may sumubok na magpanggap na kamag-anak. Upang ilipat siya ng ospital, ngunit naharang ng security. Biglang napatingin si Lin Zaye. Lumubog ang aking loob, mabilis kumilos si Gu Xingzhao. Agad kong kinuha ang aking telepono. At tinawagan ang security ng ospital, sumagot sila, at sa likod ay maraming ingay. Huminga ng malalim ang security, Ginoong Lu, isa ang nahuli namin. Tumakas ang isa, may dala silang peking authorization letter. Tanong ko, ligtas ba si Binibining Lin? Ligtas, naka-lockdown na ang kanyang silid. Malapit ko nang ibaba ang tawag, biglang bumaba ang boses ng security, Ginoong Lu. Bago tumakas ang isa, sinabi niyang huwag kang makialam, ang susunod na maospital. Ay ikaw, tumingin ako sa salamin na pinto ng himpilan ng pulis. Sa labas ay madilim na gabi, mabuti nanganganib na ako. Ngayon, lalo akong hindi maaaring tumigil. Hindi ako pumunta sa ospital upang magpakabayani. Sa normal na istorya ng pagdurusa, sa oras na ito ay mag-isa sanang magmamaneho ang bida, hahabol sa masama sa gitna ng ulan. Mababangga ng truck sa daan, at magigising na ang babae ay umiiyak sa tabi ng kanyang higaan. Tumawag ako. Una upang mag-ulat ng karagdagang impormasyon sa pulisya, pagkatapos ay ipinaubaya ang nahuli sa pulisya. At nagdagdag ng 2 grupo ng seguridad sa ospital. Sa wakas ay sumakay sa kotse ng pamilya patungo roon. Maayos ang takbo ng sasakyan. Limitasyon ng bilis ay 60, hindi man lang lumampas ng 50. Nasiyahan ako. Nakaupo si Lin Zaye sa kabilang panig ng likod, nakakapit sa kanyang damit pangkasal na pang-itaas, putla ang kanyang mukha na nakakatakot. Hindi niya ako hiniling na pumabilis. Siya ang higit na nagmamadali, ngunit alam din niya na hindi na maaaring magulo ngayon. Tahimik ang loob ng sasakyan, tanging ang tunog ng mga wiper at ang ulan sa salamin. Ang mga ilaw sa kalye ay nagiging mga dilaw na linya, ang buong lungsod ay tila nakalubog sa malamig na tubig. Matagal na panahon ang lumipas. Mahina niyang sinabi, iniligtas ni Gu Xingzhao ang aking buhay. Tumingin ako sa labas ng bintana. Alam ko, 6 na buwan na ang nakalipas, nasunog ang bodega, ako ay nakulong sa loob. Siya ang sumugod upang ako'y ilabas. Nang ako'y magising, ang kanyang braso ay puno ng sugat. Sinabi ng doktor na kung huli pa ng kaunti, baka hindi na magamit ang kanyang braso. Puno ng mga galos ang kanyang mga braso. Sabi ng doktor na kung nahuli pa ng kaunti, posibleng hindi na ito gumana. Namamaos ang kanyang boses. Matapos ang aksidente ng tatay ko, iniwasan kami ng mga kamag-anak. Hinarang din ng mga pinagkakautangan ang pintuan. Siya ang tumulong sa akin sa pag-aayos ng mga bagay, naghanap ng doktor, at nagbayad ng mga gamot. Hindi ko naman siya pinagdudahan, ngunit tuwing nagdududa ako, naaalala ko ang okasyon na iyon. Itinaas niya ang kanyang kamay upang takpan ang kanyang mga mata.
Sa tingin ko, ang isang taong handang pumasok sa apoy para sa akin. Hindi ako sasaktan. Hindi ko siya pinagtawanan. Ang tiwala ng tao. Hindi ito lumalabas ng wala sa oras. Ito ay isang serya ng mga takot kung saan may nag-abot ng kamay. Kaya ito lumalabas. Ang pinakamalupit na bagay na ginawa ni Guxingzhao ay iligtas muna siya. Pagkatapos ay pahintulutan siyang binigyan niya siya ng ilaw. Pagkatapos ay itinulak siya sa mas madilim na lugar. Ginawa niyang isipin niya na siya lang ang makakapagligtas sa kanya. Sinabi ko, ang record ng bombero mula sa sunog noong taon iyon. Ipinakuha ko na ito. Biglang tumingin sa akin si Lin Zahe at nagpatuloy ako. Hindi alam ang dahilan ng sunog sa bodega. Ang kandado ay sira mula sa labas. Ang tawag sa emergency. Hindi si Guxingzhao ang tumawag, kundi isang gwardyang dumadaan. Tungkol sa pagpasok niya para iligtas ka. Ay 3 minuto bago dumating ang truck ng bombero. Namutla siya. Ang ibig mong sabihin. Umiling ako. Wala akong konklusyon hanggat walang ebidensya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, parang may kumuha ng kanyang buto. Pagdating sa ospital, sumalubong ang amoy ng disinfectant. Nakahiga si Inang Lin sa kama. Payat na parang buto na lang. May karayom sa kanyang kamay. Regular na tumutunog ang makina. Sumugod si Lin Zahe at lumuhod sa tabi ng kama. Hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Ang mga luha ay tumama sa kumot. Inay, patawad. Gising si Inang Lin, dahan-dahang inikot ang kanyang mga mata sa kanya. Hirap na itinaas ang kanyang kamay upang hawakan ang kanyang ulo. Zahe, huwag kang umiyak. Ang boses ay manipis na parang papel. Tumayo ako sa pintuan, hindi pumasok upang istorbohin. Sa labas ng silid, ibinigay ng mga bodyguard ang nahuli sa Official Chen. Ang tao ay nagngangalang Zhao Liu. Isang tagapamagitan na nagpapatakbo ng mga gawain. Matigas ang ulo, sinasabing pera lang ang dahilan niya. Hindi niya alam na peke ang liham ng kapangyarihan. Bago siya dalhin ni Official Chen, nakita ko ang kanyang mga mata. Palaging tumitingin sa dulo ng koridor. Doon, may janitor na nagtutulak ng cart. Nanlamig ang likod ko. Hindi tama, nakayuko ang janitor. Tinatakpan ng mask ang kalahati ng mukha, pero masyadong malinis ang mga kamay. Sa cuff, may konting puting kwelyo ng damit. Ang janitor sa ospital ay hindi magsusuot ng ganitong damit. Agad akong umatras ng isang hakbang. Pinindot ko ang earpiece ng bodyguard. Hadlangan ang janitor na iyon, huwag lumapit sa silid. Mabilis ang reaksyon ng bodyguard. Lumingon ang janitor at tumakbo, natumba ang cart. Tapos ibinuhos ang tubig mula sa balde sa sahig. Kumalat ang nakakairita na amoy ng bleach. Kumuha siya ng isang syringe mula sa cart. Biglang nagulo ang koridor. Sumugod ang isang bodyguard. Inakbayan ang baywang niya. Sipa ng isa pa ang syringe. Tumama ang syringe sa pader. Natapon ang malinaw na likido sa sahig. Sumugod si Lin Zahe palabas ng silid. Nang makita ang syringe, nawalan ng kulay ang mukha. Ang kasamahan ni Officer Chen. Agad na kinontrol ang tao. Nakatayo ako sa lugar, pawis na pawis ang palad. Muntik na, muntik na. Nakadapa sa sahig ang janitor, nagpupumilit pa. Nahulog ang mask ito si Zuting, assistant ni Guxingzhao. Nang makita ako, puno ng puot ang mga mata. Walang utang na loob. Gusto mo talagang sirain ang bagay ni Boss Gu. Lumuhod ako at tiningnan siya. Ano ang nasa syringe? Nangangagat siya ng ngipin, hindi nagsasabi. Tumingin ako sa pulis. Pakiusap, gawin ang toxicology test. Bahagyang nagbago ang kulay ng mukha ni Zuting. Sumugod si Lin Zahe at sinampal siya. Isang malinaw na tunog. Natahimik ang koridor. Nanginginig siya. Anong kasalanan ng nanay ko? Nakatagilid ang mukha ni Zuting, nabasag ang gilid ng labi. Mumiti pa siya. Ang pagkakamali niya ay ipinanganak siya. Gusto pa ni Lin Zahe na manakit. Pinigilan ko siya. Pula ang mga mata niya na parabang may dugo. Mahina kong sinabi, huwag kang mag-iwan ng record dahil sa ganyang klase ng tao. Mahigpit siyang nakakuyom ang kamao. Sumuot ang mga kuko sa palad. Nang dalhin si Zuting, umingiti siya. Pero hindi na siya umiti ng matagal. Pagkalipas ng 30 minuto mula sa kanya ang pulis. Nakakuha ng isa pang telepono, may naka-encrypt na mensahe mula kay Guxingzhao. Bagamat nakatago sa code ang nilalaman, ang oras at lugar. Ang larawan ng referral letter para sa paglipat ng ospital, lahat ay tugma, mas malala pa. Si Zuting, para iligtas ang sarili, lihim na nagplay ng voice message ni Guxingzhao nang naka-loudspeaker ang cellphone. Ang boses ni Guxingzhao, malamig na walang kahit anong init, dapat hindi gising makita ni Lin Wu ang pulis. Nang magsalita siya, ang mga bagay noon ay nalantad na, gawin itong malinis. Huwag mag-iwan ng bakas ng gamot, si Lin Zahe ay nakatayo sa pintuan ng silid ospital, matapos marinig ang linyang ito. Parang siya ay nagyelo, pagkatapos ay kumapit siya sa pader, dahan-dahang yumuko. Hindi, si Guxingzhao ay tinawag ng pulisya ayon sa batas,
ang balita ay dumating sa mansyon ng Gu. Bumagsak ang presyo ng stock sa pagbubukas, mas maingay sa online ang pagpatay sa kasalan. Ang away ng mayayamang pamilya, ang katotohanan sa silid ospital, ang pagbabalik ng puting ilaw. Bawat salita ay sapat na upang makaapekto sa ilang paksa. Pinapunta ko ang EEC na maglabas lamang ng isang pangungusap, naniniwala si Ilu Zayeng. Ang hudisyal na ahensya ay mag-imbestiga sa katotohanan, kasalukuyang walang malubhang pinsala, salamat sa pagmamalasakit. Simple, may pagpipigil, hindi nawawala. Pagkatapos, gumamit ako ng dummy account para mag-scroll ng mga komento, nag-enjoy ako. May mga taong nagmumura kay Linsay na baliw, may mga nagmumura sa akin, sinasabi nila na ang mayayaman ay parang asong nag-aagawan. May mga nagmumura kay Guksingsaw na hayop na may damit, may mga nagsasabing, nagsuot ako ng anti-stab vest sa kasalan, sumagot ako ng isa, huwag pansinin. Mahalaga ang pagiging lihim, nang mailabas ko ito, kinuha ni Xujianian ang cellphone ko. Hindi mo maintindihan, huwag gamitin ang dummy account para makipag-away, madaling malantad. Napabuntong hininga ako, ang saya ng mayayaman ay talagang kaunti, si Guksingsaw ay hindi ordinaryong tao. May team ng abogado, may kumpanya, may suporta ng matandang Gu. Ang ebidensya na hawak ng pulisya ay maaaring magdulot sa kanya ng problema, ngunit para tuluyan siyang patumbahin. Kulang pa ang isang mahalagang bahagi, nang magising si Lin Wu, nagbigay siya ng lumang kwento. Noong gabi bago tumalon si Lin Qingyuan, nakatanggap siya ng tawag sa telepono, nagkolapse ang emosyon. Sabi niya siya ay pinaglaruan, ang butas sa account ay hindi dulot ni Lu Zayeng, kundi ang sabuatan ng pamilya Gu at mga taksil sa kumpanya. Nagtago siya ng isang e-click drive sa kahon na gawa sa kahoy sa lumang bahay sa attic. Sa orihinal na libro, ang e-click drive na ito ay kinuha ni Suman at sinunog ng maaga sa pagkakataong ito. Mas mabilis ako kaysa sa kanya, hindi ako pumunta ng personal. Pinadala ko ang abogado, mga gwardya, si Lin Zae. At ang mga saksi ng pulisya, nakaupo ako sa opisina, nanonood ng live na kiki. Ang mga tauhan ng pulisya, hindi natakot sa mapanganib na lumang bahay. Ang lumang bahay ng pamilya Lin ay walang nakatira ng maraming taon. Natuklap ang pintura, ang hagdan ay lumalangit-ngit kapag tinatapakan, ang kamera ay umuuga na nahihilo ako. Si Lin Zahe ay nakasuot ng itim na jacket, nakatali ang buhok, siya ay pumayat ng husto. Nang matagpuan niya ang kahon ng kahoy sa attic, nanginginig ang kamay niya, halos hindi mabuksan ang kandado, may lumang larawan sa kahon. Libro ng accounting, guhit ng bata, at isang metal na kahon na pinulupot ng tape. Nang mabuksan ang metal na kahon, naroon pa ang e-click drive, nakahinga ako ng maluwag. Biglang may boses ng gwardiya sa kiki. Sino ang nasa labas? Umikot ang kamera. Sa bakuran, isang taong may cap tumalon sa pader. Tumakbo palayo, hinabol ng gwardiya, si Lin Zahe ay tumayo hawak ang metal na kahon. Ngunit narinig ang tunog ng nabasag na salamin sa baba, nagbago ang kulay ng mukha niya, sumigaw ako sa screen. Huwag bumaba, hindi siya nakarinig, mahina ang signal, pinigilan siya ng pulis. Pagkalipas ng ilang segundo, lumabas ang apoy sa unang palapag ng lumang bahay. May naghagis ng Molotov cocktail. Umakyat ang makapal na usok sa hagdan, puno ng kulay abong itim ang kamera, ang tunog ng nasusunog na kahoy. Patuloy na pumuputok, bigla siyang tumayo, bumagsak ang upuan sa sahig. Putangina, natawagan na ang bumbero, nagsimulang mag-apula ang mga gwardya. Iniligtas ng pulis si Lin Zahe, lumikas mula sa balkonahe ng ikalawang palapag, tumigil ang puso ko sa lalamunan. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil ang kwentong ito ay napaka-impyerno, dumating na naman ang apoy mula sa orihinal na libro. Si Guksingsaw ay tinawag na, ngunit may nag-apoy pa rin para sa kanya, ibig sabihin mailinya pa siya sa labas. Pagkalipas ng 10 minuto, ligtas na lumabas si Lin Zae, ang mukha ay itim mula sa usok. Mahigpit pa ring hawak ang metal na kahon, umubo siya ng nakayuko sa harap ng kamera, ngunit agad na tumingin. Ang Gu ay okay. Umupo ako sa upuan, basang-basa ang likod ko sa malamig na pawis. Tiningnan ako ni Xujianian. Alu, okay ka lang ba? Sabi ko, okay lang, mas gusto ko lang na makulong si Guksingsaw. May 3 audio recording sa VSP, 2 original na financial statement, at isang backup ng TVs, bago ang sunog sa bodega. Sa recording, ang ama ni Guksingsaw na si Gu Mingyuan at ang finance director ng Linja Company ay nag-uusap tungkol sa paglilipat ng pera at paggawa ng peking talaan ng utang. Sa KCE, bago sumiklab ang apoy sa bodega, may taong nag-lock ng pinto mula sa labas. Hindi si Guksingsaw ang taong iyon. Si Suman iyon. 19 na taong gulang pa lamang siya noon, maisuot na sombrero. Isinara niya ang kandado ng pinto, at sinipa ang isang drum ng gasolina papunta sa sulok.
Makalipas ang ilang minuto, sumugod ako palabas ng bodega. Si Linzahe ay nakulong sa loob, pilit na binabayo ang pinto. Si Guxingzhao ay biglang lumitaw sa pinangyarihan ng sunog, sumugod sa loob at siya ay kinalong palabas. Hindi siya bayani. Siya ay isang demonyong tumpak ang oras. Pinagmasdan ko ang video at sumikip ang sikmura ko. Si Suman ang naglock ng pinto, si Guxingzhao ang nagligtas. Ang isa ay gumawa ng kawalan ng pag-asa. Ang isa ay gumaganap na Diyos. Ginamit nila ang isang sunog para ilibing ang 7 taong tiwala ni Linzai. Malamig ang boses ni Xujanyan. Kung mapupunan ang ebidensya, si Suman ay sangkot sa arson. Si Guxingzhao ay maaaring sangkot bilang kasabwat, ngunit depende kung mapapatunayang may premeditasyon. Tinitigan ko ang apoy sa screen. Hindi, sabi ko, isa-isang pupunuin. Nawala si Suman. Sa madaling salita, bago pa siya kontakin ng pulisya para sa investigasyon. Umalis siya sa likod pinto ng Linja, naka-off ang cellphone, walang transaction sa bank account. Si Lu Wanzhen ay nababaliw sa bahay, bumasag ng 3 florera, at tumawag sa akin ng ilang beses. Wala akong sinagot sa isa man. Sa ikawalong tawag, pinaalalahanan ako ni Xujanyan. Kung magsumbong siya ng nawawala, sasali ang pulisya. Makinig ka na lang. Sumagot ako. Ang boses ni Lu Wanzhen ay matinis, nakakasugat. Lu Zaiheng, masaya ka na? Si Manman ay nawawala dahil sa iyo. Kung may mangyari sa kanya, hindi kita patatawarin. Sumandal ako sa upuan. Wala kang alala. Siya ay sangkot sa arson at pananakit. Ngayon iniisip mo siya. Mas mag-isip ka ng kahihinatnan ng kanyang pagtakas. Nagsisinungaling ka. Sa oras na iyon, bata pa siya, 19. 19 na taong gulang na, nasa hustong edad na. Siguradong naloko lang siya ni Guxingzhao. Napakabait niya, hindi man lang makapatay ng langgam. Napatawa ako. Hindi niya kayang patayin ang langgam, ngunit kaya niyang ikandado ang pinto at sunugin ang tao. Tumigil ang usapan sa kabilang linya. Hindi ko siya pinatuloy. Ma, kung gusto mo talaga siyang tulungan, payuhan mo siyang sumuko. Huwag nang magtago. Ang pagtatago, ang pagtataguyod ng suspect sa krimen, ay may pananagutan din sa batas. Mababa ang boses niya. Kinontak ako ni Suman. Umupo ako ng tuwid. Naka-record ka ba? Sandali siyang tumigil. Pumunta daw ako bukas ng umaga sa airplane studio sa kanluran ng syudad. Sasabihin daw niya ang buong katotohanan noon. Ako lang daw ang dapat pumunta. Muntik na akong matawa. Pumayag ka ba? Sabi ko, iisipin ko. Buti naman. Pinuri ko siya. May pag-unlad. 2 segundong katahimikan sa kabilang linya. Mahina niyang sabi, hindi na ako magpapakatanga sa pangalawang pagkakataon. Itinama ko siya. Hindi ka tanga, naloko ka lang. Pero kung mag-isa kang pupunta ngayon, iyan ang pagiging tanga. Natawa siya saglit, napakaikli. Napakahos. CJ, kinabukasan. Iniulat namin ang sitwasyon sa pulisya. Nag-deploy sila batay sa impormasyon. Hindi ako pumunta sa pinangyarihan. Nanatili lang ako sa labas ng command vehicle, nakasuot ng bulletproof vest. Tiningnan ako ni Xujanyan, na may komplikadong ekspresyon. Lu, ito ay operasyon ng pulisya. Hinigpitan ko ang aking jacket. Iginagalang ang pulisya. Hindi iyon hadlang sa pag-iingat ko. Ang airplane studio ay nasang lumang industrial na lugar sa kanluran ng syudad. Ang hangin ay puno ng kalawang at mamasa-masang amoy. Pumasok si Linzai ayon sa plano, may suot na tracking device at recording equipment. Ang pulisya ay nasa paligid sa labas. Tumayo si Suman sa entablado, nakasuot ng puting damit, nakalugay ang buhok. Walang makeup ang mukha, mukhang pagod at walang sala. Nang makita niya si Linzai, umiyak siya. Zahe, patawad, sa mga nakaraang taon gusto kitang sabihin ang totoo. Pero hindi ako makaya. Huminto si Linzai sa ligtas na distansya at nagsalita. Luhaan si Sumai, noong araw na iyon, hindi ko ikinandado ang kandado ng bodega, pinilit ako ni Guxingzhao. Sabi niya, ikandado mo lang, hintayin mo siyang iligtas ka. Ang apoy ay lalaki ng ganito. Nanginginig ang kanyang mga balikat sa pag-iyak. Nalinlang din ako. Totoo, sa sasakyan ngayon, mahinang sabi ni Official Chen. Sinusubukan niyang ilipat ang sisi kay Guxingzhao. Nakatitig ako sa screen. Tanong ni Linzahe, ano naman ang tungkol sa tatay ko? Nag-flash ang takot sa mata ni Sumai. Hindi ko alam. Lumapit si Linzai, hindi mo alam. Pero kaya mong kumuha ng pera ng pamilya Gu. Hindi mo alam pero bago ang kasal ko. Ipinadala mo ang impormasyon ng ospital ng nanay ko kay Guxingzhao, Sumai. Hanggang kailan ka pa magpapanggap? Tumigil ang luha ni Sumai sa isang saglit, tapos ngumiti siya. Ang ngiting iyon ay dahan-dahang kumalat sa kanyang mukha, nakakatakot. Linzae, anong karapatan mo para akusahan ako? Pinunasan niya ang kanyang luha. Tumaas ang kanyang boses, sa pagsasalita mo lang may nagmamahal na sayo,
itinrato ka ng mga magulang mo bilang kayamanan. Gusto ka ni Lu Zaiheng, umiikot si Guxingzhao sa iyo. Ano naman ako? Ako ay nakasandal sa iba, pinapanood ang mukha ng lahat, kahit isang palda. Kailangan kong maghintay ng pahintulot. Malamig na tumingin si Lin Zai sa kanya, kaya ikinandado mo ang pinto at sinunog ako. Biglang nag-hysterical si Sumai, gusto ko lang takutin ka, gusto ko maranasan mo rin. Ang pakiramdam na hawak ng iba ang buhay mo. Mula sa kanyang likuran ay naglabas siya ng remote control. Namamanhid ang anit ko, biglang gumalaw ang lampstand sa kisam. Nag-ingay ang kadena. Agad na nag-utos si Official Chen, gawin na ang aksyon. Tumingin si Lin Zai, nagbago ang kanyang mukha, mabilis na dumapa siya sa gilid. Bumagsak ang lampstand, dumagundong, nabasag ang gilid ng entablado. Bumagsak ang lampara, isang malakas na putok, nabasag ang gilid ng entablado. Nag-alab ang alikabok, pumutok ang tabla, sumugod ang pulis. Kontrolado si Sumai, napahiga sa lupa, ang mukha ay dumikit sa maalikabok na sahig. Sumisigaw pa, hindi ako, si Guxingzhao ang nagturo sa akin. Lahat siya ang nagturo sa akin. Nakatayo ako sa tabi ng command car, narinig ko ang salitang ito. Dahan-dahang huminga, sa wakas ay kumagat siya. Matapos makulong si Sumai, pumunta si Lu Lanzhen sa opisina upang mag-away. Hindi na siya nakasuot ng gintong suit, magulo ang buhok. Pula ang mga mata, pagpasok ay sumugod sa akin, hinadlangan siya ng security. Sumigaw siya sa akin sa kabila ng mga tao. Lu Zaiheng, gusto mo bang sirain ang pamilyang ito? Alam na ni Sumai ang kanyang pagkakamali, bakit hindi mo siya bigyan ng daan? Ang mga empleyado sa labas ng opisina ay nakayuko. Walang nangahas tumingin. Pinalabas ko sila, isinara ang pinto. Naging tahimik ang mundo ng kalahati. Tinitigan ako ni Lu Lanzhen, ang mga mata ay puno ng sama ng loob. Pamilyar na pamilyar ang ganitong reklamo. Sa alaala ng orihinal na katawan mula bata hanggang ngayon. Noong bata pa, sinira ni Sumai ang florera, ako raw ang hindi nag-ingat sa kapatid. Nang lumaki, nagdaya si Sumai sa pagsusulit, ako raw ang nagbigay ng sobrang presyon. Ngayon, ikinulong ni Sumai ang pinto at nagsunog, ako raw ang ayaw bigyan siya ng daan. Umupo ako sa sopa. Hindi, pagod na pagod, nanay. Alam mo ba na halos masunog si Lin Zai sa sunog na iyon? Gumalaw ang labi ni Lu Lanzhen. Ngunit hindi siya namatay. Tiningnan ko siya. Ang apat na salitang iyon ay mas nakatutulig kaysa kutsilyo. Kaya basta hindi namatay, mapapatawad? Iniwas niya ang kanyang tingin. Si Sumai ay anak ng aking dating kaibigan. Ipinangako ko sa kanyang ina na aalagaan siya. Tumango ako. At ano ang ipinangako mo sa aking ama? Natigilan si Lu Lanzhen. Tumayo ako, kumuha ng isang dokumento mula sa drawer, at inilagay sa harap niya. Ang trust fund na itinatag ni tatay bago siya mamatay, ikaw ang nag-utos ng 3 beses na ilipat. Ito ay dapat na pondo para sa aking edukasyon. Lahat ay pondo para sa katatagan ng kumpanya. Dinala mo sa pamilya ni Sumai upang punan ang butas. Biglang naging putla ang kanyang mukha. Sinuri mo ako, pinagmasdan ko siya. Mula noong araw ng kasal, noong sinabi mo sa akin na huwag tumawag ng pulis, sinimulan kong imbestigahan ka. Nanginginig ng husto ang kanyang mga kamay. Ipinagpatuloy ko na ipasa ko na ang mga dokumento sa lupon ng mga direktor. At nag-apply sa korte para sa pag-iingat ng ari-arian sa ilalim ng iyong pangalan. Ang mga ari-arian na hindi personal o pampamilya ay hindi ipoproseso ayon sa pamamaraan. Si Lu Wanzhen ay parabang sinampal ng isang tao. Siya ay nalilito. Ako ang iyong ina, ang iyong tunay na ina. Ngayon mo lang naalala, tumulo ang kanyang mga luha. Kung ito ay ang orihinal na may-ari. Maaaring lumambot muli, ngunit hindi ako. Mayroon akong sakit ng orihinal na may-ari. Ngunit wala ang kanyang espada. Biglang lumuhod si Lu Zaiheng, ang kanyang mga tuhod ay tumama sa carpet. Tahimik ang boses, Zaiheng, nakikiusap ang ina sa iyo. Hindi maaaring makulong si inay. Bata pa siya. Hindi maaaring masira ang kanyang buhay. Tiningnan ko ang kanyang puting-puting mga ugat ng buhok. Hindi ako masaya, sa tingin ko ito ay katawa-tawa. Noong nasunog si Lin Zai, bata pa rin siya. Umiiyak siyang umiling. Iba iyon. Si Manman ay pinalaki ko mula bata, sabi ko. Ganoon din ako. Natahimik ang hangin. Si Lu Zaiheng ay nakabuka ang bibig. Ngunit wala siyang masabi kahit isang salita. Pagkatapos ng ilang segundo, parang bigla siyang tumanda ng 10 taon. Naupo siya sa sahig. Pinindot ko ang kampana para ihatid siya ng assistant palabas. Bago umalis, lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay sa wakas ay may kaunting kasinungalingang narinig. Pagkatapos nito, hindi mo ba talaga ako gustong maging ina? Hindi ko siya tiningnan. Ikaw ang unang tumanggi sa akin. Pagkatapos isara ang pinto. Tumayo ako sa harap ng bintana ng matagal.
Maganda ang araw sa lungsod, ang liwanag na sumasalamin sa salamin ay sumasakit sa mga mata. Bigla kong gustong sumbatan ang orihinal na may akda. Bakit kailangan gawin ang bawat tao? Na napakasama at pagkatapos ay pagsasamahin ang bida sa pamamagitan ng pag-ibig. Bakit naman? Ang masasamang tao ay dapat mabulok sa kanilang sariling kanal. Nang hapon, dumating ang balita mula sa pulisya. Inamin ni Suman na si Guk Singzhao ang nagplano ng sunog sa bodega, 7 taon na ang nakakaraan. Ang layunin ay para si Lin Zaye ay magkaroon ng dependency sa kanya para sa kaligtasan, at kasabay nito ay pilitin si Lin Chengyuan na yumuko sa pamilya Gu sa gitna ng krisis ng kumpanya. Ibinigay rin niya ang lumang telepono na may mga text ni Guk Singzhao at ebidensya ng paglilipat ng pera noong panahong iyon. Si Guk Singzhao ay kinuha na may mga hakbang na kriminal, ngunit patuloy pa rin siyang nagsasabi. Ang abogado ay naglabas ng pahayag sa publiko na ang lahat ng akusasyon ay malisyosong paninirang puri. Ang matandang Gu ay kumilos din. Nagdaos ng press conference, sinasabing si Guk Singzhao ay may mabuting pagkatao at hindi kailanman gagawa ng iligal na bagay. Sa araw ng press conference, hindi ako pumunta. Si Lin Zaye ang pumunta. Nakasuot siya ng itim, nakatayo sa harap ng media, puti ang mukha. Tuwid ang kanyang likod, inilagay niya ang larawan ng kanyang ama sa mesa, at inilabas ang ilang materyales na pinahintulutan ng pulisya. Malinaw ang kanyang boses. Dati kong itinuring ang mamamatay tao bilang tagapagligtas, ang kasabwat bilang kaibigan. Itinuring ko ang totoong tagapagtanggol bilang kaaway. Pananagutan ko ang aking mga pagkakamali at gagamitin ko ang natitira kong buhay. Upang ipaliwanag isa-isa ang mga ginawa ni Guk Singzhao at Suman. Tinanong siya ng mga mamamahayag. Sabi mo ang totoong tagapagtanggol mo ay si Ilu Zayen. May posibilidad pa ba kayong magbalikan? Tumahimik siya ng matagal, pagkatapos ay sinabi, wala akong karapatang pag-usapan ang pagbabalik. Nakaupo ako sa opisina na nanonood ng live stream. Lumamig na ang kape sa kamay ko. Mabilis na dumaloy ang mga komento. May nagmumura sa kanya na karapat-dapat, may nagsasabing nagising na siya, may nagtatanong sa akin. Kung masaya na ba ako ng sobra? Pinatay ko ang screen. Masaya ba? Hindi pa. Si Guk Singzhao, hindi pa siya bumagsak. Ang unang bumagsak kay Guk Singzhao ay hindi ang reputasyon, kundi ang binti. Hindi ko ito ginawa. Ako ay isang manonood lamang. Para patatagin ang mga namumuhunan. Puwersahang nagdaos ng isang bagong produkto launch. Dahil ang kaso ni Guk Singzhao ay nasa yugto ng pagsisiyasat. Hindi pa siya nakakulong, ngunit pinaghigpitan ang paglabas ng bansa at limitado ang paggalaw. Hindi siya mapakali. Sobrang sanay siyang tumayo sa ilaw, sanay na paniwalaan siya ng lahat. Ang kanyang kahinhinan at kagandahang asal. Kaya dinala niya ang kanyang sugatan na reputasyon sa entablado. Sinubukan niyang ibalik ang sitwasyon sa pamamagitan ng isang magandang talumpati. Nang matanggap ko ang imbitasyon, nag-alinlangan ako ng mahabang panahon. Tinanong ako ni Xujianian kung pupunta ako. Sinabi ko, hindi ako pupunta sa lugar. Pumunta sa katabing gusali upang panoorin ang kiki. Ang press conference ay nasa International Convention Center, maikli lamang. Ang sistema ng pagtaas at pagbaba ng entablado ay ginawa mismo ni Guk Singzhao para makagawa ng epekto sa opinyon ng publiko. Hindi kumpleto ang pag-apruba, kulang sa pagsusuri sa kaligtasan. Siya ay pinilit na dumaan sa mga formalidad. Plano niyang umangat mula sa entablado sa kasukdulan ng kanyang talumpati. Bumagsak siya ng kalahating metro, nawalan ng balanse, at ang kaliwang binti ay naipit sa puwang. Bumagsak ang buong katawan, mula tuhod pababa, sa nabagong bakal na balangkas. Nakakatakot, ang hiyaw ay pumunit sa bulwagan, hindi tulad sa teleserye. Hindi ito magandang ungol, kundi tunay na hiyaw na pilit na lumalabas mula sa lalamunan. Ang hiyaw ay parang isang tela, na pinunit ng pako. Agad na gulo ang lugar, may sumugod sa entablado. May sumigaw, may kumuha ng litrato, ang spotlight. Ay nasa kanyang mukha pa rin, kitang-kita ang kanyang malamig na pawis. Nabasag ang isang salamin ng kanyang salamin, ang kalahati ng mukha ay dumikit sa sahig. Namumutla ang labi, kumakamot ang daliri sa sahig, may dugo sa kuko. Tiningnan ko ito sa screen, hindi ako natawa, naisip ko lang. Ang karma, minsan ay dumarating ng matindi. Nang lumabas ang balita mula sa ospital. Ang kanyang kaliwang binti ay may malubhang bali, malala ang pinsala sa ugat. Kahit magtagumpay ang operasyon, malaki ang posibilidad na magkaroon ng komplikasyon. Sa katunayan, nahulog siya mula sa kanyang trono. Nabali ang buto at sa panig ng kaisipan, maaaring mas malala pa ang darating. Mabilis na nagsimula ang investigasyon ng iba't ibang departamento sa aksidente, ang bombero, ang konstruksyon at pabahay, at ang regulasyon sa pamilihan ay sumali. Ang problema sa kaligtasan ng Exposition Center ay na-expose ang pansamantalang pagbabago, iligal na konstruksyon.
Peke ang pagsusuri, sunod-sunod na lumabas. Nagsimulang mangutya ang mga netizen. Ang malinis ay mananatiling malinis, ang marumi ay mananatiling marumi. Si Ginoong Gu ay talagang bumaba na. Hindi ba siya mahilig sumagip? Ngayon, sagipin naman niya ang sarili niya. Paggising ni Gok Singhao sa ospital. Ang unang ginawa ay hindi ang magtanong tungkol sa sugat, kundi ipaalam sa abogado na sugpuin ang mainit na balita. Hindi napigilan. Dahil sa detention center, may isa pang bagay na isinuli si Suman. Noong iniligtas ni Gok Singhao si Ling Zai. Totoong nasunog ang braso, pero bago siya pumasok sa apoy, nagsuot siya ng fireproof lining. Ang resulta, nabawasan na ng external water cannon, hindi siya nagsugal ng buhay para magligtas. Siya ay nasa harap ng kamera, isang kontroladong heroic scene. Kapag naibalita ito, ang huling puting liwanag na filter ni Gok Singhao ay sumama kay Ling Zai sa ospital. Nang malaman ko, hindi ako pumunta. May karapatan siyang makita ng personal. Ang taong kinamuhian niya ng 7 taon, pinaniwalaan niya ng 7 taon, ano talaga siya. Pero pinasama ko ang 2 bodyguard sa kanya, sa silid ospital. Nakabitin ang binti ni Gok Singhao, maputla ang mukha, gusot ang buhok. Wala na ang dating maginoong anyo. Nakatayo si Ling Zai sa tabi ng kama, nakita niya siya. Sumilay ang liwanag sa mata. Zai, maniwala ka sa akin. Mahal kita. Hindi nagsalita si Ling Zai. Nagpumilit si Gok Singhao na umupo. Sumakit ang mukha sa sakit, dumaloy ang malamig na pawis sa damit ospital. Ginawa ko ang lahat ng ito. Dahil sa pag-ibig, kung ano ang maibigay sa iyo ni Lu Zaiheng, maibibigay ko rin. Hindi ko lang kayang mawala. Tiningnan siya ni Ling Zai, walang emosyon ang mga mata. Isinara mo ang pinto, nagsunog ka, pinatay mo ang tatay ko sa pagtalon, ginamit mo ang buhay ng nanay ko para takutin ako. Tinatawag mong pag-ibig, nanginginig ang tingin ni Gok Singhao. Hindi ko sinadyang patayin ang tatay mo. Siya mismo ang hindi nakayanan. Biglang humiti si Ling Zai ng mahina. Sumakit. Hanggang ngayon, akala mo lahat ay dapat magbayad para sa iyong kasuklam-suklam na gawa. Nagdilim ang mukha ni Gok Singhao. Sa wakas tumigil siya sa pagpapanggap, kung hindi dahil kay Lu Zaiheng. Maniwala ka pa ba ngayon? Yumiling si Ling Zai, hindi dahil sa kanya. Ang mga salitang ito ay parang kutsilyo. Lumiit ang pupil ni Gok Singhao. Ang pinakamahalaga sa kanya ay ang kanyang kalinisan sa paningin ni Ling Zai. Dati niya siyang itinuring na ilaw ng kaligtasan, ngayon siya mismo ang nagsabing marumi siya. Mas sumakit ang isang binti niya. Kumuha siya ng litrato mula sa bag at inilagay sa tabi ng kama. Ang litrato ay si Ling Zai na nakangiti ng mahinahon. Gok Singhao, sa bawat pagdinig sa hukuman, dadalhin ko ang larawan ng aking ama upang panoorin. Tumalikod siya at umalis. Si Gok Singhao ay nag-iisip sa likuran. Ling Zai, bumalik ka. Hindi mo to magagawa sa akin. Hindi siya lumingon. Sumara ang pinto ng silid ospital. Ang kanyang sigaw ay naputol, ngunit parang isang nakulong na hayop pa rin. Bumangga siya sa pintuan. Nakatayo ako sa dulo ng koridor at nakita kong lumabas si Ling Zai. Nakita niya ako at natigilan. Inabot ko sa kanya ang isang bote ng tubig. Kinuha niya ito. Malamig ang kanyang mga daliri. Anong ginagawa mo rito? Sinabi ko, natatakot akong mapilitan siya sa sulok. Yumuko siya at mumiti. Talagang takot ka sa kamatayan. Seryoso akong tumango. Mahal ang buhay ko, sabi niya habang hawak ang bote. Unti-unting namula ang kanyang mga mata. Ling Zai, pasensya na. Tumingin ako sa kanya. Ang paghingi ng tawad na ito ay huli na, ngunit mas mabuti na ito kaysa wala, sabi ko. Huwag muna magmadaling humingi ng tawad. Gawin muna ang dapat na testimonya. Tumango siya. Gagawin ko. Bumukas ang pinto ng elevator. Sabay kaming pumasok. Nang sumara ang metal na pinto, mahina niyang sinabi, kapag natapos na ang lahat. Muli akong formal na hihingi ng tawad sa iyo. Tiningnan ko ang tumatalbog na numero ng elevator. CJ. Matapos pumasok ang kaso sa malalim na yugto ng investigasyon, naging mahirap ang lahat. Napilayan si Gok Singhao. Nasira ang kanyang reputasyon. Siniyasat ang korporasyong Gu. Ang mga kasosyo ay nag-terminate ng kontrata sa magdamag. Si Songman ay nasa detention center. Mula sa pag-iyak at pagsigaw hanggang sa katahimikan, hanggang sa pagtatangkang makakuha ng merito. Si Lu Anzhen ay na-marginalize ng board of directors. Ang ilan sa kanyang mga ari-arian ay na-freeze. Araw-araw siyang nagpapadala sa akin ng mensahe. Mula sa panunumbat hanggang sa pagsisisi, hanggang sa pag-alala kung gaano ako ka-cute noong bata. Wala akong sinagot kahit isa. Si Ling Zai ay nahirapan din bilang partido sa insidente ng kasalan na maihawak na kutsilyo, kahit na may elemento ng pamimilit. Ang kanyang pinsala ay magaan. Aktibo siyang nakipagtulungan sa investigasyon. May posibilidad na makakuha ng bahagyang kapatawaran. Ngunit kailangan pa rin ang proseso.
Hindi siya lumapit sa media para magmakaawa at hindi rin humingi sa akin ng sulat ng kapatawaran. Araw-araw siyang pumupunta sa istasyon ng pulis, ospital, at opisina ng abogado. Inaayos ang mga lumang kaso ng kanyang ama, inaalagaan ang kanyang ina. Napapagod siya kaya may maitim na ilalim ng mata. Nang makita ko siyang ganito, medyo nabigatan ang puso ko. Tinanong ako ni Xujanian, "Maglalabas ka ba ng sulat ng kapatawaran?" Hindi ako sumagot agad. Galit ba ako sa kanya? Ang saksak na iyon sa kasalan, talagang sinaksak niya ako, kahit nasa pilitan. Kahit nanalin lang, ginawa niya iyon. Ngunit hindi siya tumakas pagkatapos. Inilantad niya ang kanyang pinakapangit na kahangalan sa pulis, sa media. Ipinakita sa lahat ng nanonood. Siya mismo ang naghatak kay Guxingzhu pababa mula sa pedestal. At hinatak din ang sarili sa putik. Sa huli, sinabi ko, hintayin muna ang pagsusuri ng prosekusyon. Kung paano isulat, nasa iyo na. Huwag magpalaki, huwag maglinis. Tumango si Xujanian. Naiintindihan. Batas. Hindi basura ng emosyon. Ang aking kasiyahan ay hindi dapat itayo sa maling hatol. Ang kanyang alaala ay hindi rin makakansela ang mismong kilos. Pagkalipas ng ilang araw, ang ama ni Guxingzhou na si Gumingyuan ay sinailalim sa sapilitang hakbang ng kriminal. Pinaghihinala ang pag-aagaw ng posisyon, pandaraya sa kontrata at iba pang krimen sa ekonomiya. Ang kaso ni Lin Chengyuan noong una, muling iniimbestigahan. Noong araw na iyon, si Lin Zai ay nanatili sandali sa sementeryo. Nang pumunta ako, kakatigil lang ng ulan. Ang mga batong hakbang ay madulas. May mga patak ng tubig sa mga pin at cypress. Sa harap ng lapida ni Lin Chengyuan, may isang bungkos ng puting krisantemo. Nakayuko si Lin Zai doon, nagpapahid ng tissue ng paunti-unti. Narinig niya ang yapak. Hindi siya lumingon. Dati, tuwing pumupunta ako, sinasabi ko sa tatay ko, "Tiyak na pagsisishin kita." Ibinuka ko ang payong sa kanyang ulo. Ngayon, mahina ang kanyang boses. Ngayon hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya. Umiihip ang hangin sa sementeryo. Malamig na tumatago sa buto. Itinaas niya ang kamay at pinindot ang kanyang mga mata. Ang luha ay lumalabas sa pagitan ng kanyang mga daliri. Nagkamali ako ng kinaiinisan at muntik ng saktan ang taong nagligtas sa aking ina. Kung alam ng tatay ko, maaaring isipin niya na wala akong silbi. Natahimik ako saglit. Uy, natigilan siya at tiningala ako. Hindi ako tanga, ngunit mas gusto niyang hindi ka na maging walang silbi sa susunod. Tiningnan niya ako, may luha sa kanyang mga pilikmata, at napangiti siya ng bahagya. Ang galing mo talagang mag-aliw, kahit totoo, tumayo siya. Mababang pagyuko sa lapida, Itay, ipagpapatuloy ko ang investigasyon, ananagutan ko ang dapat kong pananagutan. At aalagaan ko rin si nanay, matagal siyang tumigil, simula ngayon hindi ko na ibibigay ang galit sa iba. Nang bumagsak ang mga salitang iyon, may gumaan sa aking dibdib, nang maghahanda na kaming umalis. Tumawag si Xujanian, "Ying Elu, nais kang makita ni Guxingzhou." Nagtaas ako ng kilay, "Para saan?" Sabi niya, "May ebidensya, sa iyo ko lang maibibigay." Umiti ako. Gusto niyang makipag-ayos, sabi ni Xujanian, malamang. Tiningnan ko si Ling Zai, narinig din niya, dumilim ang kanyang mukha. Sabi ko, hindi ako makikipagkita. Isang segundong katahimikan sa kabilang linya. "Sigurado ka?" "Sigurado. Hindi ako nakikipagkita ng mag-isa. Sa mga kontrabidang walang pag-asa, lalo na sa ganitong uri, mahilig mag-abot ng kutsilyo. Parang may hawak akong totoong kutsilyo." Ang tono ni Xujanian parang alam na niya. Kaya ko na lang ipaubaya sa pulisya ang proseso. Pagkatapos ng tawag, tinanong ni Ling Zai, "Hindi ka ba natatakot na makaligtaan ang ebidensya?" Sabi ko, kung may tunay na ebidensya, hahanap siya ng abogado para isumite. Kung peke, hahanapin niya ako para mag-artista. Tumango siya, "Tama ka." Makalipas ang kalahating oras, lumitaw ang tinatawag na ebidensya ni Guxingzhou. Hindi isang dokumento, kundi isang selfie video. Sa video, nakaupo siya sa kama ng ospital, maputla ang mukha. May benda ang mukha, ngunit ang tingin ay nakakatakot. Sabi niya, "Lu Zaheng, Ling Zai, akala niyo ba nanalo na kayo? Nasa kamay ko ang tunay na testamento ni Lin Chengyuan, nakasulat dito." Hindi rin malinis si Lujaya noong panahong iyon. Kung gusto ninyo, puntahan ninyo ako. Na-upload ang video sa internet, sumabog agad sa trending, nasangkot din si Lujaya. Puno ng tawag ang telepono ko mula sa board of directors. Nag-text si Luan Zaheng. "Huwag nang mag-imbestiga pa, hindi maaaring bumagsak si Lujaya." Tinitigan ko ang mensaheng iyon. Napangiti ako. Gusto ni Guxingzhou na pilitin akong makipagkita sa kanya gamit ang opinyon ng publiko. Tama ang kanyang kalkulasyon. Hindi talaga malinis si Lujaya. Hindi ako kasali, ngunit bago mamatay ang ama ng orihinal na may-ari,
Ang ilang mga nakatataas sa Lu Corporation, sa panahon ng krisis ng kumpanya, ay nagsamantala. Binili nila ang mga share at ari-arian sa mababang presyo. Ito ay maaaring hindi isang krimen, ngunit sapat na nakakahiya. Gusto ni Guksingzhou na guluhin ang sitwasyon. Hanggat lahat ay may mansa, hindi siya ang nag-iisang may kasalanan. Ngunit nakalimutan niya ang isang bagay. Sa unang araw ko sa mundo na ito, sinimulan ko ng imbestigahan ang sarili kong pamilya. Natatakot akong mamatay at natatakot din akong maging scapegoat. 8:00 ng gabing iyon. Nagdaos ng online press conference ang Lu Corporation. Umupo ako sa harap ng kamera, may isang tumpok ng mga dokumento sa tabi ko. Nakaupo sa tabi ko sina Ku Jianyan at ang compliance officer ng kumpanya. Bumuhos ang ilaw. Tahimik ang hangin, maririnig ang lagitik ng shutter. Matalas ang unang tanong ng reporter, Ding Lu. Sabi ni Guksingzhou na ang testamento ni Lin Chengyuan ay may kinalaman sa iligal na kita ng pamilya Lu. Itatanggi ba ninyo? Tumingin ako sa kamera. Hindi ko itatanggi na ang Lu Corporation ay may malaking pagkukulang sa pagsunod sa batas noong panahon ng pagbili. Nagulat ang buong silid. Ngunit sa layunin, hindi ako tumigil. 3 taon na ang nakalipas, ang Lu Corporation ay voluntaryong nagsumite ng mga materyales ng internal na investigasyon sa mga otoridad sa regulasyon. Kasama sa mga sangkot ang dating pinuno ng Investment Department, ang mga tauhan ng Legal Review, at ilang mga direktor. Ang dapat bayaran, binayaran. Ang dapat bayaran bilang kompensasyon, binayaran. Ang dapat managot ayon sa batas, mananagot. Nagtanong ang reporter. Ito ba ay nagpapatunay na totoo ang isiniwalat ni Guksingzhou? Sabi ko, hindi ito nagpapatunay. Sinusubukan nitong takpan ang sarili niyang kriminal na gawain gamit ang pagkakamali ng iba. Ang dalawang bagay na ito ay dapat imbestigahan ng hiwalay. Itinaas ko ang aking kamay. Itinulak ko ang unang dokumento sa harap ng kamera. At saka, ang tinatawag na testamento ni Lin Chengyuan, nakuha na ng pulisya ang orihinal na kopya. Ang bersyon sa video na inilabas ni Guksingzhou. Batay sa paunang pagsusuri, may mga palatandaan ng pagsasama-sama at peking sulat kamay. May daya sa eksena. Ipagpapatuloy ko. Alam ko. Gusto ng lahat na makita ang away ng mayayamang pamilya, pero ngayon hindi ako makikipag-away. Ibinibigay ko. Ipinakita ni Xu Jianyan ang ebidensya ng reklamo laban kay Guksingzhou. Pinaghihinalaan ng palsipikasyon ng ebidensya upang hadlangan ang investigasyon ng hustisya. Ayon sa batas, isinumite namin ang mga materyales sa mga otoridad ng pulisya. Sa sandaling ito, sa wakas ay nakaramdam ako ng kasiyahan. Hindi dahil nakatayo ako sa mataas na moral na lupa, kundi dahil ibinalik ko sa kanya ang maduming tubig na siya mismo ang dalubhasa sa paggamit. 20 minuto matapos ang press conference, si Guksingzhou ay sumira ng DC sa kanyang silid ospital. Nang maglaon, nagpatotoo ang mga saksi na nawalan siya ng kontrol sa kanyang emosyon. Hinugot niya ang intravenous drip, kinalagkad ang kanyang pilay na binti, at sinubukang bumaba ng kama. Nahulog siya sa sahig, muling napunit ang kanyang sugat, at tumagos ang dugo sa benda. Sobrang sakit na nagdilim ang kanyang buong mukha. Nakahiga siya sa sahig, ang kanyang mga daliri ay nakahawak sa mga basag na salamin. Kahit na nahiwa ang kanyang palad, hindi siya bumitaw. Paulit-ulit niyang sinasabi, imposible. Imposibleng si Lu Zhaiheng ang unang mag-imbestiga sa sarili niya. Pero ginawa ko iyon. Ang taong lubhang maingat ay nililinis maging ang kanyang sariling dumi. Noong gabing iyon, batay sa bagong ebidensya, nagsagawa ang pulisya ng mas mahigpit na hakbang laban kay Guksingzhou. Siya ay dinala sakay ng wheelchair. Ang kanyang mga binti ay parang patay na kahoy. Ang kanyang mukha ay nipis na parang anino. Sa labas ng ospital ay puno ng mga mamamahayag. Kumikislap ang mga ilaw ng kamera. May nagtanong sa kanya, Gu, peke ba ang sulat ng huling habilin? Ikaw ba ang nagplano ng sunog sa bodega? May kinalaman ka ba sa pagkamatay ni Lin Chengyuan? Nakayuko si Guksingzhou. Hindi siya nagsalita. Hanggang sa sumigaw ang isang mamamahayag, sinabi ni Lin Zhaiheng na napakarumi mo. Ano ang masasabi mo? Bigla siyang nag-angat ng ulo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik na nakakatakot. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa kanyang buto. Bigla siyang nagpumiglas. Tumama ang wheelchair sa hagdan. Muntik na siyang mahulog. Pinigilan siya ng pulis sa balikat. Sumigaw siya ng paos. Wala siyang karapatang sabihin iyon. Mahal niya ako. Talagang mahal niya ako. Walang sumagot sa kanya. Tanging ang mga kamera lamang ang malinaw na kumuha ng kanyang kaawa-awang anyo. Si Guksingzhou, na dating malinis at banayad, ay nasa wheelchair, sira na. Nasira ang kanyang reputasyon. Nahuli ang kanyang ama. Bumagsak ang kanyang kumpanya. Ang babaeng gusto niyang kontrolin ay personal na nagsabing marumi siya. Pisikal at mental. Sabay na gumuho ang lahat.
Nakatayo ako sa malayo, sa loob ng kotse, nanonood ng live broadcast. Sa wakas ay ngumiti ako. Si Lindsay ay nasa tabi ko. Pula ang kanyang mga mata, pero hindi siya umiyak. Sinabi niya, akala ko, hindi ako matutuwa kapag nakita ko siyang ganito. Hindi ba? Wala, umiling siya. Mayroon, sabi ko, pero higit pa riyan, nandidiri ako. Normal lang iyon, sabi niya. Kapag natapakan mo ang tae, kahit manalo ka, kailangan mo pa ring hugasan ang sapatos. Natigilan siya, pagkatapos ay napatawa. Sa pagkakataong ito, medyo mas totoo ang kanyang tawa. Sa labas ng bintana ng kotse, nagsimulang umulan muli. Pinapanood ko si Gok Singshao na isakay sa kotse. Ang tali sa aking puso na matagal ng mahigpit ay sa wakas ay kumalas. Pero hindi pa tapos ang kwento. Si Suman ay naghihintay pa rin ang paglilitis. Si Lu Wanzhen ay hindi pa nagbabayad. At sa pagitan ko at ni Lindsay, mayroon pa ring kutsilyo mula sa kasalan. Makalipas ang 6 na buwan, ang mga kaso ay sunod-sunod na nagsimula. Ang legal na proseso ay mas mabagal kaysa sa nobela at mas kalmado rin. Walang biglang lumitaw na nakagugulat na ebidensya sa hukuman. Walang hukom na pumalo sa mesa at nagpahatol ng kamatayan. Ang ebidensya ay isa-isang iniharap. Ang mga saksi ay isa-isang humarap sa hukuman. Ang mga abogado ay nagtalo sa bawat detalye. Ang oras ay pinahaba. Ngunit dahil mabagal, ang bawat hakbang ay tila nakatuntong sa matibay na lupa. Si Gok Singshao dahil sa pandaraya sa kontrata at pag-abuso sa posisyon ay hinatulan ng pagkabilanggo. Ang mga iligal na nakuhang kita ay inusig. Ang iba pang kaso na kinasasangkutan ni Gok Singshao ay hiwalay na hinarap. Sa kaso ng sunog sa bodega, ang maling akusasyon ay napatunayan. Siya at si Suman at ang iba pa ay magkakasamang nagsagawa ng mapanganib na gawain. Kahit hindi ito nagdulot ng kamatayan, nagdulot ito ng malubhang kahihinatnan at masamang epekto. Matapos pagsamahin ang maraming kasalanan, siya ay hinatulan ng mahabang pagkabilanggo. Habang binabasa ang eksaktong bilang ng sentensya, si Lindsay ay nakaupo sa upuan ng mga manonood, hawak ang larawan ng kanyang ama. Si Gok Singshao ay nakaupo sa upuan ng akusado. Ang kaliwang binti ay hindi pa maayos, kailangang suportahan kapag tatayo, bago ang hatol. Ang ekspresyon niya ay parang basag na porselana, una ay hindi naniniwala, pagkatapos ay nagalit. Sa huli ay dahan-dahang lumubog, tumingin siya kay Lindsay, may natitira pang pagsusumamo sa kanyang mga mata. Hindi umiwas si Lindsay, pinanood lamang niya ito ng mahinahon. Namilipit ang mga labi ni Gok Singshao. Parang gustong tawagin ang kanyang pangalan, dinala siya ng mga pulis ng korte, mabagal siyang lumakad. Malinaw na hinila, bawat hakbang ay may mabigat na tunog, ang tunog na iyon ay bumagsak sa sahig ng korte. Parang sa kanyang mga dating maingat na pinlanong dula, unti-unting nawawala. Mas pangit pa ang pagdinig ni Suman, nagsimula siyang umiyak, sinabing siya ay pinilit. Sinabing bata pa siya at walang alam, sinabing masakit din sa kanya, ngunit inilabas ng pulis ang mga tala ng telepono. Ang mga paglipat ng pera, audio, fingerprint sa remote, ang mga kontradiksyon sa kanyang salaysay ay isa-isang inilatag. Lalong lumakas ang kanyang iyak, si Lu Wanzhen ay nakaupo sa upuan ng manonood, nang hina ang buong katawan. Nakita siya ni Suman, bigla siyang sumigaw ng may pagkasira, Tita Lu. Iligtas mo ako, sabi mo, poprotektahan mo ako. Tinakpan ni Lu Wanzhen ang kanyang bibig, nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit wala siyang magawa. Pagkatapos ng hatol, dinala si Suman nang dumaan siya kay Lu Wanzhen. Biglang nagbago ang mukha, ang kanyang mga mata ay naging masama at basag, wala kang silbi. Sabi mo, magiging akin ang pamilya Lu, niloko mo ako. Napatigil si Lu Wanzhen, narinig ng lahat, sumisigaw pa si Suman. Kung talaga mo akong itinuring na anak, bakit hindi mo ibinigay sa akin ang bahagi ng stock? Bakit sa huli? May kinikilingan ka pa rin kay Lu Zaiheng. Ang buong pamilya Lu ay kasuklam-suklam, pinigilan siya ng mga pulis ng korte. Dinala palabas ng korte, ang kanyang tinig ay unti-unting lumalayo, patuloy pa rin sa pagmumura. Nakaupo pa rin si Lu Wanzhen sa kanyang pwesto, walang kulay ang kanyang mukha, ang maliit na puting kuneho na kanyang inalagaan ng maraming taon. Sa huli ay kinagat siya nito hanggang sa dumugo ang kanyang mga kamay, ito ang kanyang espiritual na ganti. Pagkatapos ng pagdinig, hinarang niya ako sa harap ng korte, napakalamig ng hangin ang taglamig. Manipis ang damit ko, namumula ang aking mga daliri sa lamig, Zaiheng. Tumigil ako, tumulo ang kanyang luha, narinig ko ito. Ngunit hindi ko mapatawad para sa kanya, sinabi ko, huli na. Masakit na yumuko si Lu Wanzhen, alam ko, hindi ko hinihiling na patawarin mo ako. Tinanong ko lang kung minsan ay makakauwi ka para kumain, umiling ako. Ang liwanag sa kanyang mga mata ay tuluyang nawala, magbibigay ako sa iyo ng buwanang allowance at mag-aayos na mag-aalaga sa iyong katawan.
Tungkol naman sa tahanan, hindi na ito tahanan, nanginginig ang kanyang mga labi. Ano ako noon, naisip ko, isang estranghero na may dugong magkakaugnay. Pagkasabi ko, dumaan ako sa tabi niya, narinig ko ang pigil na pag-iyak sa likod. Hindi ako lumingon, marahil ito ay mas mahirap para sa kanya, kaysa sa pagkabilanggo. Kailangan niyang bantayan ang lumang bahay ng pamilya, na walang laman, paulit-ulit na alalahanin kung paano niya, dahil sa isang anak na inampon. Unti-unting itinulak palayo ang kanyang sariling anak, sa salamin, may natitira pa siyang kaunting kamalayan. Sa isip, siya mismo ang naghatol sa kanyang sarili bilang nag-iisa, sa tingin ko ito ay patas. Sa hindi kalayuan, si Lindsay ay nakatayo sa ilalim ng hagdan, nakasuot siya ng beige coat. Gulo ang kanyang buhok, dahil sa hangin, may hawak siyang folder ng mga dokumento, nakita niya ako. Lumapit siya, Lindsay, lumabas na ang resulta ng aking kaso. Kinuha ko ang folder at tiningnan, isinasaalang-alang ng prosekusyon ang kabuuang pangyayari. Ang pinsalang dulot, pag-amin at pagsisisi, opinyon ng biktima at iba pang mga salik. Ayon sa batas ay nagdesisyon ng kamag-anak na hindi pagsasampa ng kaso, ngunit kailangan niyang tumanggap ng pagsaway at magbayad ng sibil na kompensasyon at sumailalim sa psychological correction. Ito ay makatotohanan, hindi eksaherado, hindi sobrang dramatiko. Ibinalik ko ang folder sa kanya, wag nang humawak ng kutsilyo sa susunod, tumango siya. Medyo namumula ang kanyang mga mata. Hindi na, kumuha siya ng bank card mula sa kanyang bag. Isang liham ng paghingi ng tawad, ang bayad ay ihuhulog ko sa iyo ng installment. Ang liham ng paghingi ng tawad ay personal kong sinulat, hindi ko hinihiling na patawarin mo ako, ibibigay ko lang ito sa iyo. Kinuha ko ito, makapal ang papel, maingat niya itong sinulat. Sinabi niya, Lindsay, salamat sa pagligtas mo sa aking ina. Salamat din sa iyo sa pagtatapos ng internal na pag-aayos, ang dapat ibalik ay ibinalik. Ang dapat bayaran ay binayaran, ang dapat imbestigahan ay hindi nakatakas. Noong una, akala ng board of directors na nababaliw ako. Nang maglaon, natuklasan na ang kusang pag-alis ng bulok na laman ay pinatay na ng regulasyon sa pader. Sa wakas, buhay pa siya. Magaling ako. Security check ng detector. Hindi ako umiinom ng tubig mula sa estranghero, hindi sumasakay ng elevator na laging sira, hindi naglalakad mag-isa sa madilim na daan. Sinabi ni Xujian na may diferensya ako sa pag-iisip. Sabi ko, ano ba ang alam mo? Ito ang paggalang sa mundo ng nobelang paghihirap. Si Lindsay ay hindi na bumalik sa dating grupo. Nagbukas siya ng maliit na tanggapan para sa libreng payong legal. Tumutulong siya sa mga pamilya sa mga usapin ng medikal na alitan at payo sa utang. Matapos maging matatag ang kalusugan ng kanyang ina, paminsan-minsan ay pumupunta ito sa ibaba ng gusali ng Lu Corporation upang dalhan ako ng sabaw. Tuwing gagawin ito, pinapasuri ko muna sa reception ang selyo bago ito ibigay. Nang malaman ito ng ina ni Lin, tumawa siya hanggang sa umubo at sinabing, ang loko-loko mo. Ikaw ay isang maingat na bata, nagustuhan ko ang papuring iyon. Si Guxingzhao ay hindi maganda ang kalagayan sa bilangguan. Balitang ang kanyang binti ay may permanenteng sakit, kaya't hindi siya makatulog buong gabi dahil sa hapdi. Kailangan niya ng tungkod upang makalakad ng malayo. Matapos mabangkarote ang Gu Corporation, ang kanyang mga ari-arian. Ginamit lahat para sa kabayaran at pagbabayad. Ang mga dating umiikot sa kanya ay naglahong lahat. Mas malupit pa, si Lindsay ay talagang pumupunta sa bawat proseso ng pagbisita. Kapag nag-aabot ng mga dokumento, laging dala ang larawan ni Lin Chengyuan. Hindi niya siya sinisigawan. Hindi rin siya umiiyak. Pinapayagan lamang niya ang larawang iyon na tahimik na tumingin sa kanya. Sa unang pagkakataon ay nababaliw pa si Guxingzhao, ngunit kalaunan ay hindi na siya makatingin. Sa bandang huli, kapag naririnig ang pangalan ni Lindsay, nawawalan siya ng kontrol sa emosyon, nanginginig ang mga kamay kaya't hindi makapagpasa. Ang isang taong umaasa sa pagkontrol at pagtitiwala ng iba ay labis na natatakot na hatulan ng malamig na salita ng kanyang dating mga tagasunod. Ganoon din si Suman. Sumulat siya ng maraming liham kay Luwanzen mula sa bilangguan. Noong una, humihingi siya ng tulong. Nang bandang huli, sinasabihan siyang walang silbi. Pagkatapos, humihingi na naman siya ng perang ipapadala. Nagpadala si Luwanzen ng ilang beses. Nang malaman ko ito, narinig ko na ang hinihingi ay lampas sa makatuwirang pangangailangan sa pamumuhay. Hindi siya nagalit. Nakatira na siya ngayon sa lumang bahay. Ang mga bulaklak sa bakuran ay walang nag-aalaga. Sa sulok ay tumubo na ang mga damo. Minsan, nagkasakit siya. Pumunta ako sa ospital upang dalawin siya. Nakahiga siya sa kama. Nang makita niya ako, napaliyad ang mga mata pagkatapos ay mabilis na dumilim. Dumating ka. Inilapag ko ang kontrata ng caregiver sa tabi ng kama. Nakaayos na ang caregiver, ako ang sasagot sa gastos. Tumango siya.
Dumaloy ang luha sa kama. Maaari bang umupo sandali? Umupo ako ng 10 minuto, ilang salita lang ang nasabi. Sa pag-alis, bigla niya akong tinawag. Litsen, noong bata ka pa, paborito mo ang sweet and sour ribs. Napahinto ako. Sa alaala ng orihinal na may-ari, talagang gusto niya iyon. Ngunit kalaunan, sinabi ni Suman na hindi niya gusto ang lasa ng suka. Hindi na ito ginawa sa bahay. Sinabi ko, ngayon ay hindi ko na gusto. Pumikit siya. Muling bumagsak ang luha. Lumabas ako ng silid ospital. Sumikat ang araw sa pasilyo. Nabawasan ang amoy ng disinfectant. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na sa loob ng aking katawan ang natitirang pagkaakit na pag-aari ng orihinal na may-ari. Sa wakas ay unti-unting nawala. Nang dumating ang tagsibol, si Lindsay. Nagkita kami sa harap ng Civil Affairs Bureau. Hindi para ikasal, kundi para kanselahin ang aming dati. Na naiwan mula sa hindi natapos na kasal, isang tambak ng mga dokumento ng kasunduang pangnegosyo at kasunduan sa pagbubuklod ng ari-arian. Nakasuot siya ng light green na damit. Ang kabuuan ng kanyang pagkatao ay mas malambot kaysa noong 1 taon. Matapos ang proseso, tumayo kami sa pintuan. Tiningnan niya ang mga dokumento sa kanyang kamay, ngumiti ng bahagya. Sa wakas ay natapos na. Tumango ako. Tumingin siya sa akin. Ewan ko ba kung wala ang kasal na iyon. Magkakaroon ba tayo ng ibang simula? Seryoso akong nag-isip, kung ako ang orihinal na may-ari. Maaaring, kung ako ito, hindi ko alam ang sagot. Sinabi ko, wag mong isipin ang mga bagay na walang silbi. Madaling maging insomnia. Natigilan siya, pagkatapos ay tumawa ng yumuko. Pagkatapos tumawa, medyo basa ang kanyang mga mata, ngunit maliwanag. Kung gayon, magkakilala tayong muli. Pwede ba? Iniabot niya ang kamay. Hello. Ako si Lindsay. Dati ay napakasama, ngayon ay nagsisikap na maging mas mabuti. Tiningnan ko ang kanyang kamay. Hindi siya lumapit, hindi umiyak at nagmakaawa sa akin. Wala siyang sinabi. Sinagot na kita. Bakit hindi mo ako masagot? Tumayo lamang siya roon, binigyan ako ng pagpili at tinanggap. Tinanggihan ko. Hinawakan ko ang kanyang kamay saglit, pagkatapos ay mabilis itong binitawan. Kumusta? Ako si Luzayeng. Medyo takot ako mamatay. Sospetsoso, mahilig magsama ng mga bantay kapag lumalabas. Umiti siya at tumango. Mabuti, ligtas. Umiihip ang hangin, may bagong komentong nanunumbat. Pwede bang magsumbong na lang ang bida? Huwag na gamitin ang pagmamahal para patahimikin ang baliw. Titig ako sa linyang iyon. Napatawa ako. Pagkatapos ay nag-type ako ng isang tugon, nagsumbong na. Natawa, mabuti. Matapos maipadala, sumabog ang mga paputok sa labas ng bintana. Pinatay ko ang computer, sinuri ang kandado ng pinto, 2 beses itong nilock. Kinumpirma ko ulit ang gas at pinto na nakasara. Sa wakas, kinuha ko ang bulletproof vest. Nakasabit ito sa tabi ng kama, naaabot ng kamay. Bago ako humiga, tumingin ako sa kisam. Bigla kong naisip na ang mundong ito ay hindi naman ganoon katakot. Basta hindi ako magpapakatanga, basta magsumbong muna ako sa pulisya.